Isang magandang hapon na muli sa bawat kapatiran na nakatutok online. Today is Thursday, August 26, 2021. So, isang pagbati sa lahat ng mga kapatiran na nasa Amerika, nasa Europa, sa Middle East, sa Australia, Africa, and of course, our very own Asia, sa Philippines. So, magandang umaga sa inyong lahat yan at magandang hapon naman dito sa Pilipinas. Binabati ko rin ng pa-shoutout din sa ating Senior Pastor Tom Martin and family, kay Pastor Ray and family, Pastora Shirley at ang kanyang guwapings na asawa, Pastora Carla at si Pastora Saralyn. Muli tayo ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa diwa po ng panalangin. So, sa lahat po ng mga nakatutok online at this time, atin pong pag-aralan itong isang Old Testament na karakter ng kanyang pangalan ay si Rahab. Let us study the wondrous grace of God sa buhay po ni Rahab. Yung kamanghamanghang biyaya ng Diyos sa buhay ni Rahab. According to Hebrews 11:31, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ang mga ayaw pasakop sa Diyos. So, sino ba mga ayaw pasakop sa Diyos kasama ang kanyang pamilya? Sapagkat malungkot niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. So, of course, tanggapin natin that God never condones or excuses sin. Hindi naman kinakalimutan o pinapalampas ng Diyos o paghingi ng paumanhin ang kasalanan. Subalit makikita natin dito, God made the way na kung saan ang yung sinful men and women find deliverance from the penalty and the power of sin. And that's the way, the grace and faith na atin pong makikita sa ating Panginoon. Tayo kaya ay masusurpresa kapag nabasa natin, by faith, the harlot Rahab perished not with them that believe not. Hindi siya napahamak, sapagkat ang sabi ng ating nabasa, Hebrews 11:31, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Rahab, ang babaeng maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ang mga ayaw pasakop sa Diyos. At ito ang kanyang pamilya. So, maari bang ang isang makasalanan can be translated from a house of shame into the hall of fame? Pwede bang maisalin ang isang sitwasyon from the house of shame, sa bahay ng kahihiyan, kaysa bulwagan ng mga tanyag? Pwedeng mangyari yon, sapagkat ang sabi nga dito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Ito yung sitwasyon natin, we are the hall of famer. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So pwedeng maisalin from sa tahanan ng kahihiyan papunta sa bulwagan ng tanyag o mga mararangal na tao. So, sa ating pag-aaral, sabi dito, does the grace of God take a prostitute out of the land of Canaan and place her into the line of Christ? Isang babaeng patutot sa biyaya ng Panginoon ay isinama siya sa lineage ng ating Panginoon. At ito nga ay si Rahab. At sapagkat alam naman natin si Rahab kung anong mabuting bagay na kanyang ginawa. Ang sabi dito ng Proverbs 28, ang pagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Alam natin na si Rahab, gumawa siya ng mabuting bagay, kaya naisama siya sa mga Hall of Famer. So, pansinin natin ang pananampalataya na ipinakita dito ni Rahab.
kung paano ito nagsimula, kung paano ito nagkaroon ng bisa, at kung paano napatunayan o nahayag ang mga bagay na kanyang nagawa o kanyang mga natapos nung kanyang kapanahunan. So, ang unang nakalagay dito, ang sabi, Rahab was a common sinner. Ordinary din tao na makasalanan. Yet, she was saved by grace through faith. Subalit siya ay nailigtas sa pamamagitan ng biyaya at ng kanyang pananampalataya. Siyempre, alam natin, ganun lamang kadali ang daan patungo sa isang makasalanan na siya maligtas. Ito'y kinukonfirm ng salita ng Diyos sa Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Patuloy mo natin ipanalangin ang mensahe ng Diyos upang lalo pa nating maunawaan ng napapaloob dito. Panginoon, minsan pa, nagpapasalamat kami for reminding us na sa lahat ng pagkakataon i-acknowledge po namin upang patuloy po namin maunawaan ang iyong mensahe at makapag-minister sa lahat ng iyong mga anak na nakikinig sa pagkakataong ito. Salamat o Diyos sa karunong at kaalaman na kaming lahat ay matuto sa hapong ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, si Rahab, siya lamang ay isang paganong babae na namumuhay in spiritual darkness. Sapagkat alam natin na siya ay harlot, isang patutot, isang nagbebenta ng panandaliang aliw. At bilang isang prostitute, pinatunayan naman ng Panginoon sa kanya that God loved her. Ito'y dahil sa mga pagpapakita niya ng pabor sa mga espiya ng Israel. So, pinakita ng Diyos sa kanya na siya minamahal. John 3:16, For God so loved the world. Wala pong pinipili ang Panginoon that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So marahil naramdaman ni Rahab na tanging ang Diyos lamang ng Israel ang pwedeng magligtas sa kanila sapagkat nabalitaan nila na ang Diyos ng Israel ay talagang kapag sumakop sa isang lugar, tsak nagtatagumpay at maraming mga tao na siyang yung mga kumukontra lumalaban ay hindi po nagtatagumpay sa mga Israelita. So, at this time, nung dumating ang mga espiya, she entertained the visitors in her house. At ang kanyang bahay, sabi dito, nakakabit sa pader ng lunsod ang bahay ni Rahab. Kaya't buhat sa kanyang bintana ay inihugos niya sa labas ng lunsod ang dalawang dalawang espiya. So ito po yung pagpapatunay na in-entertain niya, tinulungan niya, sinamahan niya sapagkat natakot siya sa dalawang espiya, baka buong pamilya nila ay mapapasama sa mga lilipulin ng Israel. So makikita natin dito na from an ordinary person, a common sinner, inacknowledge niya ang Diyos ng mga espiyang ito na siyang nagliligtas lamang at naniwala siya at nanampalataya dito. So, ang ikalawa, ipinapakita dito, Rahab confessed her faith to the spies. Kanyang ikinumpisal, kanyang inihayag ang kanyang pananampalataya dito sa mga espiyang dumating na dalawa para magtiktik sa lugar ng Kanaan. She was not a secret believer. Hindi siya nakatagong mananampalataya. Bagkus, ang Diyos ay hindi namimili kahit anong klaseng buhay ka. Kapag ibinaba mo ang sarili mo, katulad nito, isang patutot, ay ibinaba niya kanyang sarili. So, she became a believer. Pagmasdan natin ang pagkakaiba ng mere intellectual faith and real heart faith. Ang sabi ng Joshua 2:9 and 11, at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito,
at ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. So, si Rahab mismo na isang sinner, nakita niya yung Diyos na pinaglilingkuran ng mga espiyang ito, ng mga Israelita, na siya ang Diyos ng may lalang ng langit at lupa. So, ibig sabihin, pag-aari niya ang mundo. So, si Rahab ay naniwala at nanampalataya sa Diyos ng mga Israelita. Katulad, lahat ng mga taong gustong tumanggap. So, ang pananampalataya, hindi lamang ito nababase sa pamagitan ng narihinig o ito'y sa bibig lamang nagmumula. Hindi, sapagkat sinasabi ng Romans 10:9 and 10, if you will confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God hath raised him from the dead, you will be saved. From with the heart, one believes unto righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. So, kailangan hindi ka lamang maniniwala sa pamagitan ng salita, ng isip, kundi ito'y sa puso. Hindi sapat na sa pag-iisip lamang, bagos sa puso po manggagaling ang pananampalataya. We must confess God with our mouth and in our life. So, confession will made us unto salvation. So, ito po ang napakagandang bagay na naniwala hindi lamang sa nguso, kundi sa puso itong si Rahab. So, ano pang makikita natin sa mga ginawa nitong si Rahab? Rahab's faith demonstrated by her works. So, pinatunayan ni Rahab ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang gawa. What are the works or the evidence of faith? Si Rahab ay babaeng bayarin. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila. So ito po yung works na kanyang ginawa. Itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawang iyon, siya ay tinanggap bilang isang matuwid. So meron po siyang works, hindi lamang siya nanampalataya, bagkus meron siyang ginawa, ipinakita sa mga espiya na dumating doon. At the evidence of Rahab's faith was that she hid the spies. Tinago niya at hindi niya ipinakita nung merong nag-search dun sa kailang tahanan. Iniligaw ni Rahab itong mga nagse-search sa kanila. At sabi nga dito, natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh ang inyong Diyos, ang Diyos ng langit at lupa. Ipinangako niya sa pangalan ni Yahweh, ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh, sabi niya sa dalawang spies, hindi ninyo gagawan ng masama ang aking sambahayan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. So, ibig sabihin, yung kanyang pananampalataya ay merong kalakip na gawa sa ilalim ng biyaya ito. So, hindi ito sariling pagsikap, kundi naniwala siya at nanampalataya na pagkatapos tulungan ang mga espiya, gagantihan din ng mabuting bagay ng Israel sila. So, nung itinago, sabi niya, pumunta muna kayo sa kaburulan at magtago kayo ng 3 araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. So, ito po yung mga mabuting bagay na ginawa ni Rahab sa mga espiya. Itinago niya, ipinagkaila niya. So, makikita natin bagaman ipinagkaila and yet tinawag siyang karapat-dapat ng ating Panginoon. Ang pinaka magandang ebidensya na naiwan dito sa pamagitan ng kanyang pananampalataya is the scarlet cord. Ito yung pulang lubid. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, sabi ng dalawang spy, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. So, yung scarlet cord o yung pulang lubid,
ito po ay nagpapahiwatig ng palatandaan na naniwala si Rahab sa mga espiyang ito. So, ipinapakita dito yung scarlet cord o yung pulang lubid. Sa atin bilang mga mananampalataya, the only safe refuge for a guilty sinner is the blood of Jesus. So, kung mayroong pulang lubid, palatandaan ng pagliligtas, sa atin bilang isang mananampalataya sa bagong tipan, ang pinaka-refuge na ang ating pong pwedeng sandigan sa mga taong makasalanan ay dugo ng ating Panginoon Hesus na siyang palatandaan ng kaligtasan natin sa ating kapanahunan ngayon. Tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Hesus na kanyang anak. So, nakatitiyak tayo ng lahat ng ating mga kasalanan from the past, present, and future ay nahugasan na ng dugo ng ating Panginoon Hesus. So, ito po ang pinaka-declaration. Number 4, ang sabi dito, Rahab's faith reached out her friends and loved ones. So, sa magitan ng pananampalataya ni Rahab, inabot ang kanyang mga magulang at kapatid, maging ang kanyang kaibigan. Ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawan ng masama ang aking sambahayan, alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid at ang aking mga kapamilya. So, ito naman ang pangako ng dalawang espiya dahil tinulungan mo kami. Basta't magpakita ka lamang, ibaba mo lang yung scarlet cord, yung pulang lubid. Kapag nakita namin yon, tiyak na yung pagligtas. So, napakaganda po na makita natin itong babaeng ito. Hindi lamang ang kanyang sarili ang kanyang niligtas, kundi kasama ng kanyang sambahayan, kasama ng kanyang mahal sa buhay at kanyang mga kaibigan. Hindi siya naging madamot, ibinahagi niya ang pag-ibig o kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Ito po ang napakaganda na ginawa nitong si Rahab bilang napasama sa Hall of Famer in the book of Hebrews. Ang tanong natin sa hapong ito, do we have that concern for our family? Ibinabahagi ba natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, na yung kaligtasan ay nagmumula sa Diyos? Do we seek for their salvation? Do we pray for them na ang Diyos ay tunay na dumating ang kaligtasan sa lahat ng ating membro ng pamilya, kaibigan o kamag-anakan? So ito po ang napakagandang mensahe from a common sinner. Siya ay nakasumpong ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. At alam natin, sino man ang lalapit, taong makasalanan, tao na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, so kailangan niya ang Diyos. In conclusion, alam natin na isang ordinaryong taong makasalanan si Rahab, but yet she was saved by grace through faith. Naligtas siya sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya. At alam natin, nung ikinumpisal niya ang kanyang kasalanan sa mga spies, na hindi naman talaga siya sekretong she was not a secret believer. Talagang ipinahayag niya na siya naniniwala at nananampalataya sa Diyos ng Israel. At nakita natin, ipinahayag ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng kanyang gawa. Ito po yung the evidence of our faith, yung sa pamagitan ng gawa. Hindi ka gagawa para maligtas, kundi niligtas ka kaya merong ebidensya ng iyong gawa sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Magkaiba po yun. Pagkatapos ng siya'y naniwala at saka nangyari, hindi mo na iligtas mo aking pamilya bago ko kayo iingatan. So nung marinig pa lamang na sila nag-i-spy,
at ang timano inacknowledge nila ang Diyos ng Israel na tunay na nagliligtas, naniwala siya kaagad. So dahil sa kanyang paniniwala, hindi niya sinolo ang kanyang natagpuan pananampalataya, bagos isinama niya sa covenant, hindi lamang ako ililigtas ninyo, kundi pati ang aking mga magulang, kapatid, sambahayan. So ito po ang isang napakagandang ehemplo ng isang tunay na kumilala sa isang Diyos na buhay. So sa hapon pong ito, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Isaiah 1:18, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." So hinahamon tayo ng Panginoon na lumapit sa hapong ito at yung kaligtasan na kanyang iniaalok sa bawat isa sa atin ay matatanggap. Kung si Rahab na isang patutot, isang makasalanan, ay nakasumpong siya ng kaligtasan sa Diyos, ikaw, kapatid na nakatutok online, pwede mo ring tanggapin ang kaligtasan. Ang sabi nga kanina, ang kaligtasan hindi lamang ito nagmumula sa bibig, sa isip, kundi ito ay papunta ito sa puso. If you will confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God hath raised Him from the dead, you will be saved. Ito po ang kaligtasan na hamon ng Panginoon sa hapong ito. Kung sa iyong palagay ay handa kang sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap, sasamahan kita at banggitin mo rin ang mga panalangin na ito na nagmumula sa iyong puso. Okay, let us pray. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na siyang aking narinig sa hapong ito. Salamat sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, na ang iyong dugo ay dumanak, ang iyong katawan ay nakatanggap ng sugat upang ang lahat ng aming mga kasalanan ay iyong mahigop. At sa oras na ito, inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya't ako'y dumudulog sa iyong banal na harapan, binubuksan ang aking puso, at tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala ako sa pamagitan ng aking pananampalataya, ikaw, Jesus, ay nasa aking puso na. At ang pangako na buhay na walang hanggan ay tinanggap ko na. Salamat po sa katiyakan na ito. Sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin. Amen. Akin pong idadalangin ang lahat ng mga tumanggap. Panginoon, minsan pa akin pong pinagkakatiwala ang lahat ng mga taong tumanggap sa inyo, na hindi relihiyon ang kailang tinanggap, kundi isang relasyon, isang bagong buhay na kanilang mararanasan. At pinagkakatiwala ko po ang kailang buhay, maramdaman nila na magkakaroon po ng pagbabago ang kailang buhay, sapagkat ginawa nilang totohanan ang pagtanggap sa iyo. Ingatan mo sila simula sa araw na ito hanggang sa mga panahong pang darating. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. So, sa hapon pong ito, patuloy po nating idalangin ang mga nandito po sa aking prayer list. Okay, let us pray. Panginoon, kami minsan pang nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan at sa iyong salita na siyang naipahayag, at narinig po namin ang naging buhay ni Rahab, isang ordinaryong tao na makasalanan, subalit nakasumpong siya ng kaligtasan, hindi lamang siya kundi ang kanyang buong pamilya at mga kamag-anakan. At sa oras na ito, kami rin po'y dumudulog sa iyong banal na harapan upang idalangin po namin ang mga nasa prayer list. Unas po sa listahan si Tatang Resty. Patuloy nawa, O Diyos, ang kalusugan at kalakasan niyo pong igawad sa kanya. At bagaman siya may edad na, we believe, O God, pwede pandugtungan ng kanyang buhay sa pagitan ng iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, ang kanyang mararanasan. Ganon din po, O Diyos, si Marites Sibug, Marivic Colo, na sila ay nasa Afghanistan. We pray, Father, na tunay na kayo pong gumawa ng way upang sila rin po ay makauwi at tunay na makaiwas sila dito sa tiyak na kapahamakan. Yung lahat ng mga favor, ang aming inaasahan, aeroplano na kailang masasakyan, O Diyos, upang sila ay makauwi ng ligtas mapayapa. Alam namin ang pag-aalala ng kanyang mga pamilya ay gayon na lamang, but we believe
kayo ang siyang magbibigay ng proteksyon sa kanila, Panginoon. Ganon din po, Diyos, si Lydia Lalo Mauri. Salamat o Diyos sa patulong niyang pagtutok online at dahil dito, unti-unting lalong tumataas ang level ng kanyang pananampalataya. At alam namin, Panginoon, dahil sa kanyang pananampalataya, yung lahat ng mga sakit na sa kanyang katawan ay unti-unting tumatalsik, unti-unting nasusugpo, nangihina, Panginoon, bagos ang kanyang katawan ay lalakas naman, Panginoon. Salamat na yung mga cells ay ang kanyang mga cells sa kanyang katawan, o Diyos, yung mga good cells na tunay na ma-overcome niya ang lahat ng mga bad cells na siyang pumipinsala sa kanyang katawan. Salamat po, o Diyos, sa iyong pag-iingat at kalakasan, kalusugan physical, mahaba pang buhay niyo pong idudugtong sa kanya. Habang siya nagtitiwala at nananampalataya, alam po namin, o Diyos, unti-unti nararamdaman niya, lumalakas siya, na-overcome niya ang lahat ng stress, lahat ng kanyang mga heartaches, Panginoon, ang physical pain, na tunay na nasusugpo ito at patuloy siyang lumalakas, Panginoon, at haba pang kanyang buhay. Ganon din, o Diyos, good health para kay Vicencio Pason. Salamat, Panginoon, sa buhay ng ang aming kapatid na ito na siya humingi ng prayer sapagkat naniniwala siya the prayer of the righteous man prevaileth, Panginoon. Kahit naniniwala kami na tunay na maghari ka sa buhay ng taong ito. Ganon din po si Meiji na Mangilit, healing from abdominal pain. Ano man po, o Diyos, ang kanyang sitwasyon at kalagayan, patuloy sa pangalan ni Jesus, nire-rebuke po namin itong sakit at karamdaman na siyang pumipinsala sa kanyang pangatawan at dinideklara po namin ang malakas at malusog na pangatawan ng maghari sa kanya. Bigyan po siya ng endurance, Panginoon, the faith, the courage, O God, upang harapin niya na may pananampalataya ang kanyang kalagayan. Kayo rin ang patuloy na mag-provide ng lahat ang kailang pangailangan. Financial, O Diyos, spiritual at good health, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, si Jonathan Tangkuangco na siya po ay napipinto, mag-undergo ng operation, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, na tunay na malalampasan niya ang pagsubok na ito kasama ng kanyang buong pamilya. You will provide all their needs according to your riches and glory. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Naniniwala kami, Panginoon, na kayo ang siyang magbibigay sa kanya ng buhay na masagana at yung kanyang operasyon ay tunay na ma-overcome niya, Panginoon. Magtiwala siya at manampalataya, kayo ang siyang may hawak ng kanyang buhay at alam namin, Panginoon, ay makakaranas siya ng kabutihan na nagmumula po sa inyo. Ganon din, O Diyos, patuloy namin dalangin si Len McFadden, complete healing ng kanyang sakit at karamdaman. Panginoon, dinideklara po namin na that by your stripes, this person is already healed, O God. Salamat sa kalusugan at kalakasan na inyo pong patuloy na pinapadaloy sa kanya simula sa ulo hanggang sa talampakan. Salamat po sa pananampalataya na nilalagay mo sa kanyang puso na hindi siya dapat mag-alala sapagkat hawak mo ang kanyang buhay. Ganon din po, O Diyos, pasalamat kay Marilyn Mangulos at Linton Calaw. Thank God for restoring their good health. At isa silang magandang patotoo kung gaano kayo kabuti sa mga taong ito na sa magitan ng pananampalataya, Panginoon, ay tunay na naranasan nila ang panunumbalik ng kailang normal na buhay, pagkilos ng kailang buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na selyuhan po ninyo ang kailang kalusugan. Makatiyak kami, Panginoon, tuloy-tuloy na po ang kailang kalusugan, Panginoon. Ganon din, O Diyos, ang aming JOB, si Pastor Joel, Glenn Rock, Alan, and Ronnie. Kami, O Diyos, ay nagpapasalamat sa buhay ng mga kapastoran ng JOB, yung aming Mother Church. Continue to encourage them. Patuloy pa nilang ma-manage ang JOB at lalo pang lumawak ang gawain nito, Panginoon, at walang bibitiw na mga miyembro, Panginoon. At lahat ng mga plano nila ay para sa kaunod ng simbahan ito ay magkaroon ng katuparan. Maging yung ino-offer na lang vaccination sa lahat ng mga taga Christ Am. We do pray for that perfect time na tunay na makatanggap kami ng balita upang yung mga kapatiran na hindi pa po nababaksin ay ma-schedule na rin sila, Panginoon. Salamat po sa pabor at mabilis na pagtugon ng aming mga panalangin. Ganon din, O Diyos, ang comfort para kay Angie Salenga na kung saan ang kanyang butihing asawa, Panginoon, ay maagang umuwi sa Panginoon. Alam namin isang malungkot na sitwasyon sa kanyang pamilya. But then, O God, we pray for comfort, the peace, O God, ang iyong provision. At tunay na maging matatag ang aming kapatid na ito sapagkat napakahirap na mawala ng isang asawa
lalong-lalo na yung lalaki, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, kadakilaan. Naway kayo rin siyang tunay na mag-ingat, magsaayos na lahat ng mga papeles upang maiuwi, Panginoon, sa lalong madaling panahon ang labi ni Brother JR. Ganon din po, O Diyos, kay Jaycel Kabubus. We thank you, O God, na kung siya may nag-undergo ng operation at ito'y natapos na, we pray, O God, for fast recovery at healing ng kanyang physical na pangatawan, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at kadakilaan. Alam namin, O Diyos, isang mabuting bagay inyo pong gagawin at ito'y lalo pang mapalapit sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ganon din, O Diyos, idadalangin po namin ang aming Mother Church, ang Gapan, ang BPC, ang California Church, ang Guam at ang Bangbang. Patuloy po namin itinataas sa panalangin ang mga simbahang ito, Panginoon. Continue to bless them, O God. Patuloy na magkais ang aming puso't diwa na itakbo po namin ang simbahang ito sa ilalim ng iyong biyaya, Panginoon, at magkais ang aming pananampalataya upang manatili, dumami pa ang mga kaluluwang maakay sa magitan ng mga simbahang ito, Panginoon. Gamitin mo po mga leaders, Panginoon, simula sa aming Pastor Tom, kay Pastor Ray, Pastora Shirley, Pastora Carla, Pastora Saralyn at ang iyong lingkod, na tunay na magkais ang aming puso at diwa, ang aming pintig ng puso upang ipagpatuloy ang ministeryong ito. Maging ang mga proyekto, O Diyos, sa main church, O God, yung commercial. Salamat, O Diyos, sa mga puso na siyang handang mag-invest, Panginoon, upang ito ay masimulan na. We believe, O God, in the near future ay kapag dumating na yung mga estudyante, makikater ng lahat ng mga negosyo na mabubuksan doon sa commercial na yung Panginoon. Salamat po, O Diyos, yung mga gusto pang mag-invest sa lupa ng Christ Am upang ito ay malis na nila, Panginoon, at mapakinabangan ng simbahan, Panginoon. Ganon din, O Diyos, dinadalangin po namin ng mga ministry partners po namin, yung mga financial supporter ng church. Kilala po ninyo ang kailang mga buhay. Salamat sa walang sawang pagpapadala ng kailang mga tithes and offerings, locally and internationally. Dinadalangin po namin ang mga kapatirang ito. Continue to bless them, O God. Lahat ng mga itinatanim nila sa iyong gawain ay maramdaman nila na hindi po masasayang, hindi po sila pagkukulangan ng mabuting bagay, bagkus masigit mo silang pagpapalain, Panginoon. Ganun din, O Diyos, ang kalagayan ngayon ay hindi lamang COVID-19 kundi mayroon pang Delta at Lambda. Naniniwala kami, Panginoon, na kontrolado po inyong lahat, bagaman ang kaaway ay patuloy na nag-aasik ng kaguluhan. But Father, we believe na kayong siyang may kontrol ng buong universo at naniniwala kami, Panginoon, higit sa lahat, patuloy mong iingatan ang bawat isang mga anak mo na tunay nagtitiwala sa inyo. Salamat, O Diyos, sa lahat ng mga member ng Christ Am for your protection. Ganon din po ang karunungan ninyo pong binibigay sa aming Mayor Rene Maglangke kung paano po niya mapabilis, mapabaksin ang lahat ng mga Candabeñans, Panginoon. Salamat sa kanyang mga ginagawang hakbangin, lahat ng mga mabuting bagay kanyang ginagawa upang as much as possible, O God, simula sa bata hanggang sa matanda ay mabaksin, Panginoon. Kaya patuloy din po niyo sa ingatan, subaybayan, continue to give him the strength, O God, sa araw-araw na kanyang ginagawa sa parito, Panginoon, upang makita ang lahat ng mga ginagawang vaccination sa lahat ng lugar ng Candaba, Panginoon. O Diyos, salamat maging ang kanyang mga kaantabay, yung Vice Mayor, yung mga councilors at saka yung mga medical team na umaantabay sa kanya. Continue to encourage them, huwag sila magsawa hanggang sa totally, O Diyos, ay mabaksin pong lahat ng mga taga-Candaba. Salamat po. Patuloy mong i-bless all the works of their hands. Ganon din po, O Diyos, ang Christian believers na Afghanistan. Umaasa kami, nagtitiwala at nananampalataya that you will continue to guide and protect them, O God. At patuloy na silang magtiwala at manampalataya na hawak mo kailang buhay, anuman ang mangyari, Panginoon, ay sa inyo pa rin ang tuloy ng bawat isa. O Diyos, sa lahat ng mga naipanalangin po namin, maging ang mga nagtutok online na meron silang unspoken prayer request, I do pray, O God, that you will grant all the petitions of their hearts, O God. Salamat po sa ilyuhan po ninyo mga panalangin na ito at nakatitiyak na kami ng lahat ng ito ay magkakaroon po ng kasagutan. Sapagat ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa makapangyarihan ng pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Praise the Lord. So, hindi ko na po masashoutout ang lahat sapagkat napakaikli na lamang ng oras.
nakapag-spend tayo ng so many minutes. Kaya sa hapong ito, iniiwan ko po ang the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Dahil kay Jesus, sa wikang Tagalog, sukdulan kayong pinagpala, lubha kayong itinangi, at taimtim na minamahal ng Diyos. God bless you all.